4 money bad habits na dapat mong iwasan. Hello! Kamusta mga ka-wealth? Alam mo ba kung bakit marami ang nahihirapan sa pera kahit tumataas ang sweldo? Hindi dahil mababa ang kita, kundi dahil sa mga masasamang bisyo sa pera na paulit-ulit nilang ginagawa. Ngayon, babahagi ko sa inyo ang 4 na money bad habits na dapat mong iwasan agad kung gusto mong umahon sa buhay at maging financially stable. Kung ready kang baguhin ang financial life mo, like na yan at subscribe para sa marami pang money tips. Tara! Number 1. Impulse buying o biglaang pagbili. Nakikita mo sa TikTok o Shopee, maganda, mura, sale, click to add to cart agad, bayad agad, tapos after 2 weeks, nakatambak lang sa cabinet. Bad habit to, kasi pinapatay nito ang future mo. Ang pera na pwede mong ipunin o invest, napupunta sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Solusyon, lagyan mo ng 24 hours to 48 hours rule. Kung hindi mo pa rin gusto, pagkatapos ng 2 araw, huwag bilhin. Maraming nagsisisi sa mga online shopping na yan. Number 2. Living paycheck to paycheck. Walang natitira. Sweldo dumating. Sweldo ubos. Ulan ng bills. Gala. Kain sa labas. At installment. Kahit tumataas ang sweldo, tumataas din agad ang gastos. Ito yung tinatawag na lifestyle inflation. Bad habit to kasi wala kang safety net. Isang sakit lang o emergency, utang agad. Solusyon, bayaran mo muna ang sarili mo. Sa oras na dumating ang sweldo, 20% agad ilipat sa savings o investment bago pa magastos. Number 3. Not tracking your expenses. Hindi sinusubaybayan ang gastos. Di mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Coffee dito, grab food doon, small purchase na feeling wala lang, pero kapag in-add up mo, libo-libo ang nasasayang bawat buwan. Si Warren Buffett nga, sinusubaybayan niya pa rin ang gastos niya hanggang ngayon. Solusyon, gumamit ng simple app, Money Manager, Expenses Manager, o kahit notes lang sa phone. Isulat lahat ng gastos mo sa loob ng 30 days. Makikita mo agad kung saan ka nasasayang. Number 4. Borrowing money for liabilities. Utang para sa hindi mahalaga. Credit card para sa bagong cellphone, travel, o mamahaling damit. Buy now, pay later para sa mga hindi kailangan. Ang interest at fees nito ang pumapatay sa maraming tao. Solusyon, iwasan ang utang na hindi nagdadala ng pera pabalik. Bayaran muna ang mataas na interest debts bago mag-spend sa luho. Ang mga bad habits na to ang dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan sa pera. Hindi mo kailangan maging perfecto agad. Simulan mo lang sa isa-isang habit na aalisin this week. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, i-like at i-share sa mga kaibigan o pamilya mo na nahihirapan din sa pera. Comment below alin sa 4 na bad habits na to ang pinaka-challenges sa buhay mo. At kung gusto mo ng part 2, paano iwasan ang mga to with practical steps, subscribe mo ko at i-on ang bell icon. Maraming salamat sa panonood, ingat sa pera, God bless at see you sa next video.